ayun guys. So share lang natin guys kasi yung mga kabatch natin graduating na ngayon. Proud lang ako sa kanila kasi Baliw. patuloy sila sa pag-aaral nila. Hindi sila naging kagaya ko, di ba? Nag-asawa ng maaga. Mga kabatchmate ko diyan, gagraduate na ngayon. So, congrats sa inyo. So good luck sa mga buhay na natatakin nyo. Sana maging successful kayo sa buhay nyo. So ayun, sa mga hindi naman nakagraduate dyan, alam nyo yun, sa huminto ng pag-aaral kasi may mga iba-ibang rason, financial, o kaya nag-asawa ng maaga. Kamutin mo. Katulad ko, di ba, na nag-asawa ng maaga. Baliw. So, ang masasabi ko lang sa inyo, hindi porket hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral so mananatili lang tayo dito sa posisyon na kung saan tayo nabibilang, di ba? Hindi naman lahat, real talk lang to guys, hindi lahat ng nakapagtapos may magandang trabaho, may magandang buhay, di ba? Paano masabi? Kumbaga nasa tao pa rin yun, di ba guys? Kung paano nila palalakarin yung buhay nila, di ba? Kung paano nila mikapan para magkaroon sila ng magandang buhay, di ba? Yung nakapagtapos ng pag-aaral wala namang diskarte sa buhay niya, di wala rin, useless din yung diploma na nakuha niya, di ba? Mas mainam pa rin kahit na nakapagtapos ka is lakipan mo ng diskarte, di ba? Paano masabi? Sa mga kagaya kong hindi nakapagtapos, diskarte na lang talaga yung puhunan para umasenso sa buhay, di ba? Kasi dito sa Pilipinas, kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, madidiscriminate ka. Daming discrimination sa'yo. Isa na rin yung paghahanap mo ng trabaho. So, number 1 qualification is graduate college, di ba? Graduate college yung pinakaunang tinatanong ng mga ahente na papasukan mo ng trabaho. Kaya kung hindi ka college graduate, so malabo kang makapaghanap ng trabaho, malabo kang makuha bilang isang kanilang trabahante. Paano masabi? Kasi yan yung pinakaunang qualification nila na hinahanap kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Kaya kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo, so wala kang pag-asang makapasok sa mga ng trabaho dito sa Pilipinas. Kaya karamihan sa mga kababayan natin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral is pumupuntang ibang bansa kasi doon hindi gaanong nadidiscriminate yung pinag-aralan mo kung anong napagtapusan mo, di ba? Dito lang naman sa bansa natin yung napakataas ng standard pagdating sa trabaho, di ba? Pero napakataas nga ng standard pero napakabawa naman ng sahod. Real talk lang. Yung reality dito sa Pilipinas na hindi na nababago kasi wala, yun na yun So, ang masasabi ko lang din sa kagaya ko na huminto ng pag-aaral na hindi na tinapos yung pag-aaral nila, wala, magsumikap na lang tayo, mag-grind na lang ng mag-grind kasi sarili lang naman natin yung katulong natin kasi yung ibang tao hindi naman sa lahat ng oras is nandyan sila para sa'yo, di ba? Kaya kung anong ginagawa natin na alam nating makakatulong sa ikakalago ng pamumuhay natin, so gawin natin.
pagpursigihan natin na maging successful din tayo kagaya nila. Dahil hindi naman basihan sa lahat ng oras na kailangan makapagtapos ka para magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi ganon. Marami tayong kakilala na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral na sobrang successful na ngayon. So hindi ko ini-encourage ang mga kabataan na huwag magtapos ng pag-aaral kasi yan yung pinaka number 1 na hinahanap ng employer para ikaw ay kunin nila bilang isang kanilang trabahante. So kapag hindi ka nakapagtapos dito sa Pilipinas at mahina ka dumiskarte, wala, magiging palamunin ka talaga sa bahay nyo. Hoy! Pinabulangan nyo! Pinaka gusto ko lang sabihin is magtapos tayo hanggat maaari. Hanggat kaya pa namang pag-aralin ng magulang. So mag-aral tayo and mag-focus tayo sa pag-aaral natin dahil sayang din kapag hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? So ayun lang guys.